Isang nakakagulat na video ang lumutang ngayong araw na umani nagpapakita kina Pangulong Coting Jr., First Lady Liza Trasmas at isang opisyal na kilalang si Garcia habang di umano'y kinukonsulta ang dokumento ukol sa paglipat ng pondo mula sa kabandang bayan. Ang nasabing video ay agad naging viral at naging sentro ng pambansang diskusyon dahil malinaw raw ang ebidensyang nagpapakita ng katiwalian sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Lalong umiinit ang issue ng kinumpirma ng ilang opisyal na ang videong ito ay isinumite na bilang ebidensya sa imbestigasyon at higit pa rito, tumayong pangunahing testigo si Vice Presidente Inday Sara. Sa isang closed-door hearings, ibinunyag umano ni VP Sara ang kanyang nalalaman tungkol sa matagal ng korupsyon sa administrasyon at inilahad kung paano nailipat ang pondo gamit ang mga peking proyekto at ghost accounts. Samantala nananatiling tahimik ang Malacanang sa issue at hindi pa nagbibigay ng bahayag ang kampo ni Coting at First Lady Liza Trasmas. Patuloy naman ang panawagan ng taong bayan para sa transparency at hustisya habang hinihintay ng lahat ng opisyal na aksyon mula sa Korte Suprema at Ombudsman. Asahan ng mas malalim pang ulat habang umiinit ang lahat ng katiwalian sa gitna ng makapangyarihang pamilya sa bansa. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Marcos Jr., Liza Araneta Marcos at si George Garcia ay nagsabwatan nga ba? So may papanood ako sa inyong video. Ito, totoo po ito. At hindi po ito prank. Mingal ako sa ubo ko. Ubo pa more. Oh, kasi nabu tayo. May ulan at init ang nangyayari ngayon. In fairness, kumiginis yung mukha ko. Guys, hindi na ako nakapagsuklay pa. Hindi na ho tayo nakapagsuklay at kaagad na tayo nag-vloggers. Nag-vloggers, no? At bago natin simulan etong video na to ay ako po ay nangihingi ng ako po ay hindi pala nangihingi. Ako ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil tuloy-tuloy ang blessing sa buhay natin. Palakpakan mo na. Ganun talaga. Sabi nga nila, kapag ikaw ay matino at wala kang inaapakan o niyuyurakan na kapwa mo, ay talagang pinagpapala ka. So yun na nga, ang dami ho ngayon talaga at sobrang akala natin pagkatapos ng eleksyon ay talagang magiging payapa na ang usapan sa politics world, pero mas lalo pa pong dumoble. At ito na nga, marami hong mga netizen ang nagre-request na magkaroon ng manual na bilangan. Manual na bilangan sa mga boto ho, kasi marami hong mga kandidato na hindi po makapaniwala sa kanilang mga boto kasi nga biglang nababawasan. At ito may mga may panaginip pala ako. Pero mamaya ako sabihin sa dulo ng video. Panaginip lang naman to. At ito na nga, maraming suspecha po ang mga netizen na itong Comelec, si Marcos at si Liza ay talagang nagsabuatan para talagang hindi maihalal ang lahat po ng senador ng Duterte senatorial candidate dahil may tulog talaga siya or may impeach siya sa mga ito. Kaya talagang parang sinasabi ng mga netizen na parang talagang minanipula ang nangyaring eleksyon. Yun po pala, i-announce na rin po natin na yan nga, isa po dyan si Pastor Apollo Siki Buloy na mangunguna sa manual, ano bang tawag sa English nun? Manual yung manual na bilangan sa mga boto kasi nga hindi pala parang talagang kahit ako ang tanungin ay hindi ho ako makapaniwala doon sa 5 milyon lamang na bumoto kay Pastor. Ako po ay talagang sinasabi ko nga sa inyo, kami ho yung buhay na saksi na alam namin kung gaano ka mahal
ng mga Duterte supporters ang Team Duterte. Ang lalong-lalo na ho sa Mindanao talaga at sa Visayas na talagang straight po sila sa Duterte senatorial candidate. Yun na nga, at marami ding mga netizen na talagang nag-request na magkaroon ng manual na bilangan. Oo, yung dating ginagawa, no? At talagang ang mangyayari ho, nagre-request ho sila sa COMELEC na para talagang masilip or mabilang ho ng talagang live on the spot sa net sa mga Pilipino kung ilan ng mga boto talaga ng Duterte senatorial candidate. At ang masama nga ho dito, parang ayaw po silang tugunan ng COMELEC. Ang COMELEC ho ngayon ay parang nagbibingi-bingihan sa mga gusto ng mga botante. At ito disclaimer, hindi lang po ito kagustuhan ni Pastor Apollo C. Quiboloy na magkaroon ng manual receipt. Receipt ba tawag doon? Basta yun na yun, no? Hindi lang po si Pastor, kundi buong Duterte supporters po at buong Pilipino o buong Pilipinas, kasi kahit din ho sila ng mga botante, hindi ho sila makapaniwala. At kitang-kita nyo ho ngayon na ang nakapasok ko lalong-lalo na sa Congress na dyan manggagaling ang impeachment kay Marcos Jr. ay puro ho mga makakaliwa at kakampi nila ang mga nanalo. Hindi ilan lang ho ang sa Duterte dyan, yung PPP, Duterte Youth at yung iba pa. Pero kung mapapansin nyo ngayon, nandyan nangungunang Akbayan, Tingog, yung LML ni Dilima. So marami pa po dyan ng mga party list na kakampi ng Administrasyong Marcos. So eto na nga, no, at eto muna bago tayo mapunta doon sa video na sinasabi ko, dito muna po tayo sa isa sa mga hindi ako makapaniwala na bakit pati ito parang tinututulan ng COMELEC. Ano ba naman kayo, COMELEC? Talagang pinapakita nyo sa taong bayan na magkakampi kayo ni Marcos, ha? Pati ba naman tong proklamasyon kay dating Pangulong Duterte parang ayaw nila hong gawin. So ito po yan, panoorin natin. Dahil sa kanilang mga nakapending na kaso sa komisyon, hindi muna ipoproklama ng COMELEC ang 19 candidates na may suspension order of proclamation sakaling sila ang mananalo. Samantala, ang proklamasyon kay former President Rodrigo Duterte bilang panalong alkalde ng Davao City ay hindi sususpendihin ng poll body. At ang NBOC, inaasahan na ang mga kapagpalabas ng partial at official count ng mga boto bukas ng umaga. Si Margot Gonzalez magbabalita live. Margot, magandang gabi. Dahil magandang gabi sa iyo, Jan. Tama ka, nagsimula na po ang National Board of Canvassers o NBOC sa pagtanggap po ng mga certificates of canvass mula po sa iba't ibang probinsya dito sa Pilipinas at maging sa overseas. At samantala po may mga ilang kandidato yung nakahold ang kanilang proclamation dahil po sa kanilang mga pending cases sa komisyon. Lamang na si Mercy Teodoro sa kanyang kalaban na si Coco Pimentel para sa congressional seat sa 1st District ng Marikina. Pero suspendido ang kanyang proklamasyon dahil sa kanyang nakapending na kaso sa COMELEC. Matatandang kinansela ng COMELEC Division ng kanyang Certificate of Candidacy dahil sa hindi raw nito naabot ang 1-year requirement residency sa distrito kung saan ito tumatakbo. Maliban sa kanya, 18 pang kandidato ang naisyuhan ng suspension order para sa proklamasyon sakalit ang mga ito ang makakakuha ng pinakamaraming boto. Kasama pa sa listahan si Christian Sia at Harold Despiso na may disqualification case sa komisyon. Samantala, natanggap na ng COMELEC ang lahat ng election returns mula sa iba't ibang presinto sa bansa at naging sa overseas. Meron na ring dumating na Certificate of Canvass o COCs mula sa ilang probinsya at sa ilang mga bansa na nag-overseas voting gaya ng Jordan at Timor-Leste. 175 ang kabuang bilang ng Certificate of Canvass na dapat matanggap ng National Board of Canvassers. Bukas Miyerkules ng umaga, inaasahang makakapagpalabas na ang NBOC ng partial at official count para sa national positions.
Samantala, ang proklamasyon para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang panalong mayor ng Davao City hindi sususpendihin ng COMELEC kahit pa kasalukuyang itong nasa Netherlands. Wala po tayong natatanggap na order from any court or from the commission na hindi dapat mag-proclaim. So ang rule po namin, regardless po kung si former President Duterte, lahat ng kandidato, kung wala kang order na suspension ng proclamation at ikaw ang nanalo, ipoproclaim ka po ng boards. Ayos, akala ko sususpindihin niyo. Hindi, doon sa yung kanina, yung mga suspension, medyo nalalabuan ho ako doon kasi isipin nyo maigi. Unang-una, binoto ng taong bayan yung mga kandidato na yon. So, nanalo. So, kagustuhan nila yun eh. Ngayon, bakit kailangan, dapat inaano ng COMELEC yun na wala ng suspension. Hindi na dapat ginagawa yun dahil taong bayan ho ang naghalal doon sa mga taong yung yung kalaban ni Pimentel. Ayan, laki-laki ho ng lamang niya kay Pimentel. So dapat hindi na dapat pakialaman pa ng COMELEC yun. Ang unang gawin dapat ng COMELEC, yun nga, yung mga issue na yung kahit hindi naman nag-overvoting pero ang lumalabas doon sa machine ay overvoting. At dapat yan ng mga problemahin nila, hindi yan yung mga, kasi nanalo na yan, binoto ng tao yan eh. So ano pang pakialam ng COMELEC doon? Diba? So hindi na dapat yun, parang hindi dapat ayun yung pagtuunan ng pansin ng COMELEC. At dito naman sa issue ni Pangulong Duterte, kahit na nasa Netherlands si Pangulong Duterte, kagaya nung sinabi ko ngayon, binoto po yan ng mga tiga Davao. So wala na din pakialam dyan ng COMELEC, suspindihin man nila o hindi. Kasi kagustuhan po ng tao yan. Kaya dapat respetuhin nila yun. Dapat nilang iproklama na bilang mayor si Pangulong Duterte sa ayaw nila at sa gusto. Dahil yan po ang binoto. Binoto po yan ng taong bayan ng mga tiga Davao. Kaya ewan ko ba rito ay COMELEC, ang dami-daming gustong gawin. Yung dapat nyong gawin, hindi nyo ginagawa. Lininaw naman ng komisyon na hindi kailangan ng physical presence ng isang kandidato para ito'y maiproklama. Yun. Yung pagtataas po ng kamay is only symbolic or ceremonial. Ano po yung proseso, legal process ng proclamation? Kapag ka po yung certificate of canvass and proclamation, pinirmahan at binasa na at inisyo na ng boards of canvassers, whether municipal, city, provincial, or national board, you're deemed proclaimed. Yan liwanag, no? So yun, dapat may proklama yan yung kay si Pangulong Duterte kahit na nasa Netherlands siya. At sana rin, syempre, makauwi na siya. So eto naman, panoorin po natin, mga senador maaaring magbago ng posisyon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tama ba? Basahin nga natin. Ayan ha. Mga senador maaaring magbago ng posisyon sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Attorney Sal Panelo, pasok. Mga senador na yan. Ang mga incumbent, iisipin nila, yung 3 years from now, 2028, tatakbo sila. At yung mga nanalo naman, hindi sila maaaring tumalikod dun sa paniniwala ng taong bayan na bumoto sa kanila na sila yung mga pro-indict. At lahat ng yan, tinitingnan nila ang pulso ng bayan. Kasi magkakaroon na ng survey yan. Pag nakita nila na kontrang-kontra ang majority na i-impeach si Inday Sara, maniwala ka, magbabalik tayo yan. Walang boboto ng impeachment dyan labang si Inday Sara. Regardless of party affiliation. Maliban na lang kung talagang panatiko kang kontra. Na nabulag ka na. At ang sagot ko sa kanya ay ganito. Alam mo nga ako, karapat dapat lamang na ikay nag-number 1 sa Senado. Sapagkat ipinakita mo ang iyong katapatan sa serbisyo. Ikaw kako ay hindi na bago ang ugali mo mula nung kita'y makilala bilang assistant ni Mayor Duterte sa Davao. At nung ikaw ay pumasok sa kabinete at sa Senado, talagang ipinakita mo ang pagsilbi sa taong bayan, lalong-lalo na yung mga nangangailangan.
wala akong nirefer sa kanya na hindi niya tinulungan ora mismo. Wala akong nabalitaan na humingi ng tulong sa kanya na hindi niya binigyan ng kaukulang pansin. Hindi, totoo yan. Alam nyo, kahit sinong kausapin nyo, pagdating kay Senator Bongo, talagang ano yan, on the spot. Yan ang ano ni Senator Bongo. Pag lumapit talaga dyan, pag may nangingi ng tulong, ito niya sa mga sa ospital, yung sa mga kalusugan, ganyan, sa mga ganyan tulong, kaagaran talagang inaano yan, inaaksyonan ni Senator Bongo. At ayun, tama rin yung sinabi ni Attorney Sal Panelo na hindi nagbago. No? Hindi nagbago itong si Senator Bongo. Talagang alam mo yun, yung simulat sa pool na kasama siya ni Pangulong Duterte, assistant siya hanggang sa naging senador siya, walang naging pagbabago. Hindi kagaya nila Pacquiao, nila Tolentino, na andun namumulot sa kangkungan ng kohol, na bumalimbing, no? Ayun yung kinakayawan, ayun yung pinaka-hate ng ano, ayun yung pinaka-hate ng taong bayan, yung pagiging balimbing. Hindi sa totoo lang ito yung kay si Pastor Apollo Sikibuloy. Alam natin na simulat sa pool, wala pa si Bongo, meron ng pastor at Pangulong Duterte. Alam nyo, talagang minanipula lang talaga. Ako, naniniwala ako talaga na nakaprogram na pabagsakin si Pastor Apollo Sikibuloy sa pagiging senador. Ayaw talaga siyang papasukin. No, kasi alam din naman natin na maraming ayaw sa mga katulad ng pamamalakad ni hindi maraming ayaw, mali-mali. May mga ayaw ng mga politiko na maibalik yung pamamalakad ng katulad nung kay Pangulong Duterte. At sino bang senador yun? Walang iba kundi si Pastor Apollo Sikibuloy yung makakagawa nun. Kaya itong mga to, takot. No, takot yung mga mga kandidato or yung mga politiko na yan na maibalik yung katulad ng pamamalakad ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ni Pastor. Kaya talagang napakalabo na magkaroon lamang ng 5 million vote etong si Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya sana suportahan ho natin ulit. Alam ko po na ngayon ay hindi pa rin din makapaniwala si Pangulong Duterte na 3 Duterte senatorial candidate lamang ang nakapasok. Hanggang ngayon hindi makapaniwala yan si Pangulong Duterte. Kaya ngayon, pangalawang beses, suportahan ulit natin ang laban, na panibagong laban ng mga Duterte senatorial candidate na mga hindi nanalo dahil alam din naman po natin na sila ay nadaya lamang. So para matapos po yung issue sa COMELEC na nang daya or nagmanipula sila, gawin po nila yung kahilingan ng mga netizen na manualin ang pagbibilang sa boto. So tuloy natin. Kaya sabi ko, ang taong bayan, nung tiningnan ng record mo, ay binigyan ka ng gantimpala at deserving mo yan, kaya ka nandyan. At marami ka pang mararating. Sabi ko, you're destined for greater things. Kaya keep it up. Sapagkat kahit na anong paninirang ginagawa sa'yo, nakikita ko na ikaw ay untarnished, untainted ang integridad mo. Nakita ko yan. Kaya masigasig ang kakampanya ko sa iyo. Yan si Bongo naman. Ang sorpresa, Jay, na hindi inaasahan ng marami ay yung pagpasok ni Bam Aquino at ni Pangilinan. Gulat sila kasi sa mga survey malayo sila. Pero gaya ng sinabi ko na sa programang ito, ang siguradong mananalo dyan yung number 1, yung mga dati nang kilala. May pangalan, yung may name recall. At si Bam Aquino at sa Pangilinan, dati na mga senador yan. Kilala na ng mga elektorado yan. Kaya hindi na rin ako nagtaka na pumasok sila kahit na sila'y mga dilaw. Kasi tanda mo yung mga botante,
lalong-lalo pa, lumalabas. Hindi, eto aminado ako na may kahit papano may lakas ng may mga supporter. May mga supporter pa rin ng mga Dilawan at Pinklawan. Kaso hindi po ako makapaniwala na itong si Bam Aquino at Kiko Pangilinan ay nandyan sa mga number na yan. Sa totoo kung si Kiko lang ang pag-uusapan na lang natin, si Lito Lapid, yan pa isa. Tanga na, mas dihamak na mas maraming magagawa si Pastor kaysa kay Lito Lapid. Isa na naman natin may kita yan, nasa movie na naman yan. O katulad na lang nito ni Bam Aquino. Diba, may issue nga ngayon na kung sino yung nagpastupad ng batas na yun, pero kaagad silang nasupalpal ng mga DDS kasi ultimong si Bam Aquino nagsabi na kung hindi pinirmahan ni Pangulong Duterte yung batas na sinasampa niya ay hindi talaga din may sasampa yun. Dito, okay naman na magano sila na maraming bumoto pero hindi ko talaga lubos na maisip na magta-top 2, top 5 si Kiko Pangilinan tong dalawang to. Kalukuhan talaga Parang sinasabi nila na yung mga millennials saka Gen Z, yung mga 18 to 24 years old na Gen Z at yung 25 to 40 something na mga millennials, yun daw ang bumubuo ng maraming botante. And these people, sila yung mga nakapag-aral. Sila yung mga edukado. Kaya makikita mo, meron na silang discernment, meron silang tools, may sangkap sila upang pag-aralan nila kung sino. Mga nagbabasa yan, nakikinig yan, nanonood yan. Kaya ang mga panukata niya mataas na, mahihirapan ka dyan. Kaya pipiliin nila. Kung titingnan mo, habang totoo ng mga dilaw ito, si Bam, at si Pangilinan. Kasi ang nangyari kasi sa mga dilaw, kahit na mahusay, iba sa kanila, nagiging bigot sila. Bigot ba? Ibig sabihin ng bigot. Parang ang pananaw nila sa mga sarili nila, sila lang ang malinis, sila lang ang magagaling. Yan ang mga bigot Pero, itong mga Gen Z. Bigot, ibig sabihin yung parang ang tingin nila sa kanila, sila na yung ay may kilala akong ganyan. Oo, parang sila lagi yung tama. Sila yung perfecto, ganun. Perfecto sila, yun pala yung ibig sabihin ng bigot. Saka mga millennials, pag pinili mo naman, ilalagay mo si Bam Aquino saka si Pangilinan, ikukumpara mo naman dun sa mga bago na gustong tumakbo. Tapos maririnig nila, hindi lang maririnig kasi nga may mga edukado mga yan Alam nila na mayroong mga tumatakbo dyan, na mga bago, mga bagong salta na naupo, kapangyarihan, pero masasama ang mga reputasyon. Ayaw nila yon. Ayaw din nila dun sa mga kaliwa, mga komunista. Ayaw din nila sa administrasyon. Ayaw sa administrasyon, ayaw naman ba sa oposisyon na para sa kanila hindi karapat-dapat. O kaya, pumasok yung Bam Aquino sa si Pangilinan. Saka ito, ewan ko kung totoo yun may picture kasi si Kiko at si Bam Aquino bago yung halalan na nakasenyas sila kung ano ang number na tinungtungan nila nung tapos nung halalan. Kasi may picture sila na si Kiko nakaganyan, si Bam naman nakaganito. So, ewan ko lang kung totoo yun na bago mag-eleksyon yun So, kung totoo man yun, talagang planado to. Talagang nakaprogram to. Kung hindi man totoo yun at bago lang yun, simula nung kaso ang suot kasi nila nun pang-kampanya talaga. Pang-campaign talaga Kaya medyo nakakapagtaka din na bakit alam na agad. Hindi naman siguro masasabing nagkataon lang. Diba? Hindi naman, grabe naman pagkakataon yan kung tutugma agad, diba?
Di alam nyo, talagang parang ano nga to, kagaya nung sinasabi ko, parang hair follicle test ito. Yung pagpapadrag test ni Marcos Jr. na hindi matapos-tapos yung issue sa kanya na ang tawag sa kanya ay bangag or gumagamit ng pulburon, kasi nga hindi niya pinapatunayan na mali yun yung issue na yun. Hindi siya nagpapa-hair follicle test. So dito, kaya nga sabi ko nga sa COMELEC, gawin nyo para matapos yung issue na merong dayaan na nangyari, gawin nyo na sangkayunan nyo yung mga botante na magkaroon ng manual na manu-manong bilangan sa boto. Kasi isipin nyo ilan ang member ni Pastor Apollo C. Quiboloy? 7 million. Sabihin na natin lang na 6 million. 6 million ang KOJC member ni Pastor. Tapos yung 1 million ay yung mga foreigner. Sabihin na natin ganun. So, ano yun? Puro KOJC lang ang bumoto? Walang bumoto? Ako, una-una, hindi ako KOJC. Banateros, hindi KOJC. Yung ibang mga OFW, hindi naman KOJC member yan. Paano nangyari yun? Diba? So, doon palang nakakapagtaka ng gusto. Tapos kami, palagi kaming nakapront sa mga botante. Lagi namin nakikita sa kada punta namin sa mga bayan, sa mga barabarangay, talagang punong-puno yung mga cover court. Talagang mainit yung tanggap kay Pastor. Tapos sa gulat kami, ganun lang. Ang masama pa dito, habang naka-live, ayan, katulad niyang nasa gilid ni Attorney Salpanelo, habang naka-live, nasa 26 million ang boto ni Bongo at nasa 6 million pa 7 million na po ang boto ni Pastor na biglang nagkabawasan. Na hindi po ma-explain ng COMELEC. Paano nangyari yun at saan napunta yung mga nabawas doon sa 2 taong yun? So kami, siyempre, mapapaisip ka na, talagang dinaya to kasi kitang-kita mo agad sa 2 mata mo eh. Kahit naman sino tanongin nyo at kahit naman sino siguro tanongin nyo na na mga netizen na kapag nakita yung 26 million naging 21. Anong klaseng kalokohan yun, diba? So kaya nga, COMELEC, dapat nyo to, talagang solusyonan nyo to. Kasi hanggat hindi nyo sinusolusyonan to, hindi matatapos tong issue na to. Ang isa pa sa kaya namin to pinupush kasi nga darating ang 2028 election. Ayaw namin na mangyari ulit to na merong ganitong abirya na nagaganap sa halalan. So tuloy natin kay Atty. Sal. Sorpresa. Pero ako hindi ako nagtaka dahil nga din sa Gen Z at Millennials na di umano bumubuo ng 56%. Napakalaki ng 56%. At mga edukado yan. Ngayon, sino bang number 3? Bato. Hindi na ako nagtataka diyan kay De La Rosa. Sapagkat yung pagka-aresto ni Presidente Duterte, malaking nagawang tulong sa kanya yun. Sapagkat yung mga ordinaryong botante. Pero ako medyo pero binoto ko pa rin si Bato. Ang problema ko lang, medyo nahinang-hina ako kay Bato. Sa totoo lang ito aminin ko sa inyo, sa totoo lang nanghina ako kay Senator Bato. Parang lumambot siya na hindi natin alam, baka natatakot siya rin na pag-initan siya, pero nagulat ako talaga na ibang-ibang Bato de la Rosa yung nakilala natin. Kasi lalo na nung nagka-problema sa KOJC, medyo palyado ang ginawa ni Bato dun. Kaya siguro din na dapat nga siguro kung talagang naging matigas at palaban pa rin ng isang Senator Bato de la Rosa, siguro baka hindi sila nagpanglayo ng boto ni Senator Bongo, no? Yun lang, opinion ko lang naman yun. Yun talagang
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!